Flip Top, Kataga 2, huling laban na ng gabi. Imos, magingay, huling beses at salamat sa mabuhay Cavite, mabuhay Imos, mabuhay Calabarzon Division, Calabarzon Hip Hop. Tuloy-tuloy lang, shoutout sa Whipcap, shoutout sa Meg Script sa paggamit ng venue. Salamat nga pala sa Flip Top staff palagi, kay Balakid sa pagtulong sa pagbuo ng event. Sa lahat ng MCs na dumayo pa para sa event na to. Kahit mga galing Central Luzon pa at kung saan pan. Ito, huling laban ng gabi. Sa kanan ko, galing Tanay Rizal pa magingay para kay G-Clown. Sa tagal ng panahon, ang aking pananatili sa industriyang to. Di minsan ay di ko pa naisip na itigil ang aking pangarap, lalo na nasimulan ko. Kahit minsan ay parang di sanay sa mga komento ng mga tagapakinig. Ni hindi ako pinanghinaan ng loob, kahit sa 10 tagapanood, isa lang ang bumilib. Yo, shoutout sa Oasis Village Basketball Team, sa Ilonggo Boys, sa Social House Basketball Team, especially to Clark Incencio, Jerome Malabanan, tsaka kay Jin Ho Yu from Abu Dhabi, tsaka sa grupo ko sa BTR Productions, Lego Music, sa Crazy Family, tsaka shoutout sa Calidad Records, tsaka sa Rizal Clothing. Sige. Sa kaliwa naman, galing Tanza Cavite, magingay para kay Batang Rebelde. Shoutout sa Linyados, Team Exodus, Team Robas, kay Lindon Tahimik, kay Mikaela Mesa. Sino pa ba? Sige, yun na lang muna. Mimihan ng iba. Parehong Calabarzon Division nga pala. Si Batang Rebelde nanalo ng coin toss. Pinili na daw mauna si G-Clown. 90 seconds kay G-Clown. Pakinggan natin, huling laban ng gabi. Check! Check! Yo! Kamusta, Cavite? 2 taon na rin ang nakalipas mula nung ako'y unang mapalaban dito. Sa sobrang bilis na mga pangyayari, nalimutan ko na nga rin makapagpasalamat sa inyo. Paumanhin, pero ngayong gabi, papatay ako ng Caviteño nang wala ng sabi-sabi. Walang home court advantage pag pinaulan na kita na bala malaro dalbae. Anong lagay, Batang Rebelde? Kamusta naman yung laban mo sa Cebu? Balita ko, tinalo ka ni Fonger, masyado ka kasing piling, Pet Malu. Bad trip na bad trip sa'yo si Enigma, gago, hindi mo lang alam. Hindi ka man lang kasi naghanda ng todo, matapos kang pasakayin sa eroplano, tapos sa laban magchuchoke ka lang. Yan ang hirap sa atin eh. Pag alam na mahina ang kalaban, ang itutuon na oras sa paghanda, maikli. Magaling ka lang tumanggap ng kabayaran, pero ni minsan hindi ka natutong manukli. Pero alam mo ba, Enigma? Alam mo ba ang tunay na dahilan kung bakit siya natalo doon? Meron daw siyang 2 rason at palihim niya sa aking sinabi yon. Una, hindi daw siya masyadong naghanda kasi si Ponger lang daw ang kalaban, nakakawalang gana daw sumulat. Pangalawa, akala niya daw sa kagubatan gaganapin yung battle kasi ang title ng event gubat. Puta, hindi na rason ng tawag doon. Ang tawag doon, katangahan. Tama nga lang na nilagyan mo ng bata yung pangalan mo kasi isip bata ka naman. Oo, kadalasan payaso ang kasangkapan sa karawan ng mga batang hanap ay masayang selebrasyon. Pero ang payasong napapanood ngayon ng kabataan ay walang hatid na kasiyahan kundi ang makapagbigay ng aral at leksyon. At pagkatapos nun, doon yung malalaman ko sa ang aspeto ba talaga ako nakadepende. At doon yung masasabing naging killjoy yung clown kaya yung bata nagrebelde. Ano, Marvin? Kaya pa. Chinecheck ko lang. Dahil alam kong yung formula ni Balakid, pinipilit mong sa'yo masalin. Pero you're not Icarus, kaya hindi ka mas alin. Marami nagsabi sa akin, mag-ingat ako. Dahil G-Clown kontra Batang Rebelde. Oo, alanganin. Pero wala akong gustong patunayan dito sa liga, masaya na ako maipakita yung akin. Dahil yung iba nagsasabing, kulang ka sa lalim, ewan ka sa tulen, kailangan mo ng multing sandamakmak. Pero aanhin mo pa yung putang inang galing na yan kung wala ka namang tunay na respetong natatanggap. Time! Tay, pura panat, Batang Rebelde, pakinggan natin. Ako'y nabigo at naging sugatan nung napadayo ako sa gubat. Pero ngayong nakarecover na ako at naghilom ang mga sugat. Ako'y mas lalong tumapang, bumangis at naging gutom na animal. Kaya saksihan nyo kung paano ko lamunin ng buo ang karnebal ng payasong to na parang ako'y isang kanibal. At ang ako'y maging karibal sa sarili kong lugar ay katumbas ng pagpapatiwakal. Kaya nung oras na nakarating ka dito sa Cavite, patay ka na. Dead on arrival. Yeah. Pero maligayang pagdating pa rin sa Cavite, G-Clown, at binabati kita ng magandang gabi.
Kung sa Mortal Kombat may brutality, pues si Batang Rebelde may hospitality. Kaya sasapakin, kita tukmol hanggang sa mukha mo'y magkabukol-bukol at tatagain ng palakol hanggang katawan mo'y magkaputol-putol at sa sandaling marinig kong kantahin mo yung I Need a Dr. Dre, magnanakaw agad ako sa labas ng motor at ako na mismong maghahatid sa'yo tungo sa pinakamalapit na ospital kasi ganon ako ka-hospitable. At pagkatapos nun, tol, brum brum, magmumotor ako papunta sa bahay nyo para sabihin sa tatay mo na na-ospital ka. At kapag sinabi niyang iangkas mo ko Batang Rebelde papuntang ospital ay sasampalin ko siya ng malakas at sasabihin, "Pakyo ka, wala na akong gas!" Sabay papasok ako sa loob ng bahay nyo, gagasain at papaslangin ko ang nanay mo sa paraang napakarahas. Pero di ko naman kayang gawin yon kaya magtatampo ako sa sarili ko. Ching ching! Sabay walk out palabas. Pero dahan-dahan lang dahil baka mahulog tulad ni Smaglas. At kamusta G-Clown? Tapos na akong magtampo. Ang misyon ko sa gabing to ay magparami dahil nag-iisa na lang ako sa mundo. So I will fuck you with my greatness hanggang sa magdalang tao ka at mag-migrate ka papuntang States upang itago yun sa media tulad ni Sara Labati. At sa araw ng iyong panganganak, di na kailangan ng kumadrona dahil ang sanggol na nasa loob ng sinapupunan mo mismo ang hahati sa gitna ng iyong tiyan upang mailuwal mo sila at ang tawag doon, pagluluwalhati. At dahil tagumpay ang operasyon, meron tayong selebrasyon. Kaya hayaan mong handugan kita ng madugong musika dahil kung di mo na itatanong, ako'y brutal na musikero at hahijackin ko lamang loob mo, putragis ka. At gamit ang dugo mo sa pader, kumpletong nota ng last song ang aking ipipinta at tutugtugin ko yon gamit ang iyong internal organs, kaya tawagin mo kong organista. At di ako ang pinaka-technical dito sa liga. Pero sa laban natin, magkakaroon ka ng technical problems, G-Clown. Dahil ang unang sirkulo ko'y katumbas ng 3 technical foul and each of one of them will knock you down. Kaya technical knockout ka na kaagad sa first round. Rawr! Ay, balawang bana, G-Clown! Karibal ko daw siya sa lugar niya. Tarantado, ba't hindi mo tanungin yung mga tao? Kayo na ang magsabi kung sino ba talaga sa amin ang mas gwapo. Ay na, bukod sa pagrarap, si Batang Rebelde po'y may ibang sideline din. May talento rin po siya sa pagmamagic kung di nyo lang napapansin. Nagtataka lang ako doon sa sinabi niya sa akin, pati daw ang boses na mamagic rin. Hindi na daw siya nagiging sintonadong rapper oras na gumamit siya ng magic sing. De, seryoso. Sa totoo lang, litong-lito na ako. Hindi ko alam kung sa anong pangalan ba kita dapat tawagin. Dahil sa tuwing lumalaban ka, lagi mo na lang sinasabing, tawagin nyo kung ganyan, tawagin nyo kung ganito. Example, doon sa laban nyo ni Aklas, ang sabi mo, ako'y kalahating mortal, kalahating Diyos, tawagin nyo kong Hercules. Ang sabi mo doon sa laban nyo ni Ruddick, tawagin nyo kong The Last Samurai na may 16 blades. Puta, akala ko ba Batang Rebelde yung pangalan mo? Tapos ngayon, ang gusto mo sa ibang ngalan ka namin tatawagin, yun ay isang malaking kagaguhan, isang pagpapatunay na hindi mo kayang lumaban sa gitna hanggat hindi gumagamit ng ibang katauhan. Ngayon ay bubusugin kita sa pangaral para magtanda ka ng bata ka. Papasamain ko yung loob mo para masabi na nila na may tama ka. Dahil sa totoo lang, wala kang improvement. Kaya habang tumatagal yung level mo, bumababa. Magaling ka sanang sumuntok, ang kaso hindi ka tumatama. Kaya hanggang doon na lang yung paghanga sa'yo ng mga tao at hindi na humahaba. Tumatanda ka lang ng paurong pero hindi ka bumabata. At balita ko, basketball player ka daw. At balita ko, basketball player ka daw. Ikaw daw ang pambato sa lugar nyo. Sa pustahan laging panalo kahit saan mapadayo, umulan, bumagyo. Ang masama, lagi kang nakapaa. Hindi ka man lang mahiya sa mga fans mo. Sa sobrang kapal ng kalyo mo sa paa, nadadagdagan na yung height mo. At doon sa battle nyo ni Ruddick, tingin ko para sa kanya talaga yung laban. Hindi ko lang malaman ba't ikaw pa yung nanalo, eh kitang-kita naman yung kalamangan. Hindi sa kinakampihan ko si Ruddick, pero ultimo sila sinasabi na Ruddick got the victory. Eh kaya ka lang naman kasi nanalo dahil yung mga hurado binigyan mo ng pudding galing sa bakery. Time, motherfucking pudding! Ay, balawang bana, Di ba matagal ka ng tambay, pero sabong lang ang inaatupag mo?
Yan tayo sarap buhay. Pues sa parusang gagawin ko sa'yo, mapipilitan kang maghanap buhay. Dahil sa leeg mo, isasaksak ko ang matalas na tari ng alaga mong panabong na manok hanggang sa ang paghinga mo ay unti-unting maghingalo at tuluyan kang mag-agaw buhay. At iiwanan kitang nakahandusay sa sahig na parang lantang gulay na walang ibang pagpipilian kung hindi ang maghanap buhay. Sa kakatira niya ng mumay, siya'y naging tatanga-tangang tatay. Nung Father's Day, niyaya siya ng asawa at anak niya na mag-window shopping pero tumanggi siya. Kasi marami na daw silang bintana sa bahay. Pero seryoso, pinanganak ka lang ng iyong nanay upang maging alipin ko at pagtawanan ng maraming tao. Dahil sa pangalan mo ay nakakabit ang isinumpang trabaho. Kaya yung plano na masaktan mo ko ay hindi mangyayari. Kaya kung pwede, huwag ka na magrebelde sa iyong amo. Dahil alam naman nating para sa kaligayahan ng mga bata na bubuhay ang mga payaso. Kaya sample naman dyan ng magic, bro. Baguhin mo rin yung kulay ng tae ko. Di ba doon ka lang magaling? Sa abracadabra at sa salamangka? Kaya kung ako sa'yo, wag ka nang magpakagangsta. Malaking ilusyon lang ang pagiging G mo dahil clown ka lang ni Abra. At paano sa akin makakatsamba kung dalawa lang lagi ang baon mong baraha? Jokes at double time na may delivery at dance moves na kay Smaglas Paginaya. Kaya para basahin kung anong estilo mo, di na kailangan ng eye vision ni Yugan Neji at Hinata dahil ang estilo mo'y sobrang see-through katulad ng outfit ni Rihanna. Jokes at double time pala. Gusto niyong gawin ko yun sa tamang paraan? Pues di na kailangan dahil sa katunayan kayang... Di na kailangan. Dahil sa katunayan, kayang-kaya na kitang talunin gamit ang talino ko. At kahit kanino mo ipagtanong, mababa ka pa sa alipin ko dahil anino ka lang ng anino ko. Double time lang ang kapasidad ng bilis mo at yun na ba ang estilo na maipagmamalaki mo, pues tanggapin mo ang quadruple time kung mala machine gun. Bratatatatatatatang ina mo! At ano yung pinagsasasabi mo na kung nauna ka dito, walang target at walang luluni-luni? Hangin mo din no? Pero sapat lang, kasi lahat naman ng tao may yabang at hangin sa katawan. Aminin na natin, at kung yun ang magiging basihan, siguradong wala kang ligtas sa akin. Dahil hangin ka lang sa loob ng aking tiyan. Hoy kabag, isang utot ka lang sa akin. Habang ang hangin ko'y may kasamang lason at epidemya na kayang magbigay sa'yo ng karamdamang masigit pa sa tigdas hangin. At aking inaamin na di ako galante. Kuripot ako, no doubt. Pero sa sobrang hangin ko, kaya kitang hipan palabas ng venue. Dahil yun ang tinatawag kong blow out. Get the fuck out of here. Yang, porke ba nagmamabilis at magaslaw gumalaw, smaglas na agad? Aminado akong mataas ang pangarap ko sa liga pero ang pagiging smaglas hindi ko hinangad. Tsaka bakit ba smaglas na lang parate? Yan na lang ang madalas niyong pinagsasasabi. Paano ko siya ginaya plakda yung akin, yung sa kanya malaki? Ang sabi ni Enigma, pares tayong galing sa pagkatalo kaya yung match-up natin bagay na bagay. Pero iba ang natalo ng may dahilan sa pagkatalo na kulang sa pagsasanay. Puta, hindi mo ba naisip yun? Mukha na ngang tanga si Ponger, pinagmukha ka pang tanga. Minsan ka na nga lang ibandayo ang masama, nag-choke ka pa. Tumuwad na lang si Batang Rebelde nung nalimutan niya yung linya. Doon sa video kitang-kita na patingin na lang sa titi ni Enigma. Diba? Alam mo pare, magaling ka sana eh. Kaso masyado kang nagpabaya. Kesyo probinsyano yung kalaban, agad-agarang nanaya. Kaya itong rebelde na to'y makakaranas ng headbang isang magasin pa. Hindi lang dyaryo ay pantatakip sa bangkay mo, puro magasin pa. Ang katauhan mo'y malayo sa taong nasa kanta ni Ellie dahil malabo namang maisamagasin ka. Ang punto ko, magiging covered ka lang ng magasin kapag minasakir kita. At hindi porke marami kang taling sa mukha ay nangangahulugan na mas mayaman ka kay Gloria. Dahil itong gago kung ano-anong ipinagkakalat na istorya. Na kesyo mayaman daw siya at maraming mamahaling damit na pamorma. Karamihan daw ng isinusuot niya imported galing Saudi. South Divisoria. At marahil iniisip niyong magpapatawa lang ako dito. Pero mas pinili kong magpaka-KJ to kill this kid without his freedom. Ikaw mismo ang paglalaruan cause you are enchanted to be a toy in my kingdom. At ang pangalang G-Clown, naging boom na boom paglabas pa lang nung debut battle ko. Wala kang maipagmamalaki sa akin dahil kahit kailan hindi ka naman naging star sa city nyo. Ay!
Tay, muling balat, Batang Rebelde, Tagato. Di ba ang clown mahilig sa makeup? At ganon din ang mga bading. Kaya bayot ka, wag mo nang i-deny. Kung may Porinoy at Porinay, si G-Clown half Pinoy, half Pinay. At sa mga di nakakakilala sa kanya, siya nga pala si G-Clown, alias Joker, ang pinaka-notorious na payaso sa buong mundo. At balak niya saktan lahat ng taong nandito, syempre. Pero di niya yung kayang gawin, alam niyo kung bakit? Dahil ako si Batman Rebelde. Kaya bago ka pa manggarote, itatali na kita sa Batmobile at kakalad ka rin kita papuntang Batcave. At doon, bubugbugin kita magdamag. Tapos momolestyahin kita sa bathroom at lulunurin kita sa bathtub. Sobrang tindi ng pang-uupak, maiisipan niyang magbagong buhay at magtrabaho na lang ng matino. Kaya wag na kayong magulat kung kinabukasan siya na yung payasong si Macdo. Ang laban natin ay mistulang eksena ng magkapatid na matagal nagkahiwalay at ngayon ay muling nagtagpo. At kasabay ng pagpatak ng iyong luha, ang buong katawan mo'y matutuyo dahil 13 klaseng patalim sa iba't ibang parte ng katawan mo'y aking itutundo hanggang sa sumirit at umulan dito ng pulang likido na nagmula sa loob ng katawan mo at makaramdam ka ng lukso ng dugo. Kaya sa lahat ng nakalaban mo, ako ang pinaka-memorable dahil ibang klase ang kagaguhan ko. Magpakalango ka man sa SMB, di ka pa rin makaka-get over dahil walang katulad to. At kahit magkaroon ka ng amnesia, hindi ka pa rin makakalimot sa kahayupan ko dahil si Batang Rebelde ay parang tato na ibinurda sa mismong utak mo. At nung huling battle ko, marami nagsabi na di ko daw kayang mag-English ng mahaba. Now, God, please forgive me because I'm about to give this fag some English body bag material. So y'all better listen carefully. Like I said on a class, I'm just tripping Ike, the son of rap God. Best believe me, I'm not Hercules. Because my bars is more like a store full of drugs. Bitch, call me Mercury. So fuck with me on Monday. Fuck with me on Monday, you'll be overdosed on Tuesday. And after Tuesday, I'm sure it's Miraculous. Sa laban natin, wala kang kamalay-malay. Nadahan-dahan na kitang kinukunan ng buhay. Dahil ako'y rebeldeng paparazzi at kahit 3 kanto ang ating agwat, madali ko lang aasintahin tong duck face na sobrang waki ng pagkawak. Dahil ang dala ko'y mahabang lente na may fish eye. Pero hindi to click-click, ito ay chick-chick. Kaya sa oras na makita kitang pa-selfie-selfie on that open spot, hindi na kita sasabihan ng say cheese dahil bibigyan kita ng stolen shot. At ayoko sanang gawin to sa'yo, par. Ang kaso, trabaho natin to, kaya natural. Sisihin mo ang sarili mo dahil ang paglaban sa akin ay may panganib na kakambal. Kaya kung yung unang nakalaban ko sa Kataga, nilibing ko sa Kamalig, yung sayo medyo sosyal. Dahil papaslangin kita sa Kataga 2 gamit ang aking Kataga at ikikremate kita sa mala impyernong Meg's Crib and Grill Bar. Rar! Tay, flip up again, para sa laban na yun! Yo, huling laban na ng gabi. Maraming salamat ulit nga pala sa suporta ng Imus. Salamat sa pagtanggap sa amin. Sana makaulit kami dito. Sa pambes, split up, magingay tayo para sa huling laban at para sa buong. Salamat sa inyo lahat. Grabe yung laban na yun. G-Clown versus Batang Rebelde. Ang boto, split decision ulit. 3-2 para kay G-Clown. Maraming salamat sa pamilya ko sa mga sumusuporto sa akin. Tsaka kay Sir Arik, maraming salamat. Shoutout kay G-Clown, kay Enigma, kay Kevin Edralin, kay sa Ulit Bangon Pamilya, sa lahat ng sumusuporta sa akin. Kay Kuya Alan pala, salamat. Hey, Imus, salamat. Unang-una sa lahat, siyempre, salamat sa lahat ng patuloy na sumusuporta, mga nagpunta ngayong gabi na to, sa bawat battler na nagsakripisyo ng oras para sa kasaysayan ng gabi na to. Binigay ko yung boto ko kay G-Clown kasi pares sila nagawa yung parte, pero mas kinakitaan ko ng talim ng saksak si G-Clown. Binigay ko kay G-Clown, pero Target, DC Grind. Maraming salamat sa Imus Cavite, sa buong Cavite. Marami tayong battle MC dyan. Maraming salamat sa inyo. Binigay ko yung boto kay G-Clown. Mas lumamang lang yung bara niya. Pero hindi ibig sabihin na nadaig si Batang Rebelde ng sobra-sobra. Pero mas lumamang lang yung konti si G-Clown. Kaya G-Clown.
Yo, Padang, lalabas na album ko, baka ano, ang single ko talaga, Papaya. Ang binoto ko si Jiglaw kasi nagbago na kasi ako ng style kaya nakita ko sa kanya yun. Tapos na naman si Batang Rebelde, mabibigat yung dala na. Parang parang narinig ko na ulit sa kanya yung mga ganung banatan. Kaya pinili ko si Jiglaw. May kakaiba siyang parang kulit na parang trip ko lang. Yo, salamat. Jiglaw versus Batang Rebelde, binoto ko si Batang Rebelde. Although, yun nga, mas malakas yung presence ni Jiglaw at halos parehas sila ng style yung pang setup, tapos bago mag-punchline. Para sa akin kasi mas malakas na nabitawan si Batang Rebelde at mas na-execute niya na maayos yung mga angles niya, so Batang Rebelde. Ayun, Balakid, Uprising. Yeah. Batch 1. All 3 rounds, lamang si G-Clown sa delivery, aggression o stage presence. Pero all 3 rounds rin para sa akin mas maraming creative line si Batang Rebelde. Rounds 1 and 2 binigay ko kay Batang Rebelde, round 3 kay G-Clown sa Batang Rebelde. Leto na yun.